Mapagpalang gabi po, Sister Evelyn. Ma'am Digo, mapagpalang gabi po. Liwanag ay sisikat din sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Dahil kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Dahil kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Dahil kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaanong kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Bigat ka man aking kaibigan, tugbo ng buhay mo ay may kahirapan. Mapagpalang gabi, Sister Saini, Cornejo. Lahat po tayo ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Ama, maraming salamat po na meron kaming Diyos na lagi naming natatakbuhan. Meron kaming Diyos na lagi naming tinatawagan. Meron kaming Diyos na patuloy na sumasagot sa lahat ng aming mga panalangin. Meron kaming Diyos na patuloy po, o Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga kahilingan. At sa bawat kabiguan na aming nararanasan ay Ikaw ang aming Diyos na patuloy na tumutulong po sa buhay ng bawat isa sa amin at nagbibigay ng tagumpay. Ama, sa oras pong ito, patuloy mo po kami samahan sa pag-aaral namin ng mga salita. Hayaan mo na ang bawat isang nakatunghay sa gabi ito, patuloy mo lamang pong buksan ang kanilang mga puso at isipan at idaloy mo po sa buhay ng bawat isa ang malawak na pangunawa at ang iyong pagmamahal. Hayaan mo na ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa puso at buhay ng bawat isang makakapakinig sa gabing ito. Pinupuri ka namin, salamat sa iyo, banal na Espiritu. Patuloy ka namin sinasamba. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa tanging pangalan ng buktong na anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Ayan, ang ganda po ng mensahe ng awitin. Ano po? Tanging kay Jesus mo lang matatagpuan. Kahit gaano kabigat ang sabing ganon. Sa Kanya lang po talaga, sa ating Panginoong Jesus. Muli po sa gabi ito ay magpapatuloy po tayo sa ating programa tuwing Miyerkules. Ang patungkol po sa healing the sick o ang pagpapagaling. Pagpapagaling po ng Diyos sa bawat isang may sakit at karamdaman. Sapagkat alam naman po natin na ang Diyos na tumawag sa atin at ang Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Diyos na tumutugon at Diyos na nagpapagaling sa kahit na anong uri ng sakit at karamdaman. Ang sabi nga po rito sa aklat po ng Hebrew chapter 10 verse 7, kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. So, si Jesus po, ang Panginoong Jesus, ang nagsasalita po patungkol po dyan sa kanyang sinasabi. Sapagkat ang sabi nga pong ganon, ang pagpapagaling sabi, many recognize the fact of divine healing. Maraming tumatanggap o nakakakilala ng katotohanan patungkol sa banal na pagpapagaling.
But, ang sabing gano'n sa pangalawa, but have no personal knowledge of Jesus as the Savior of the body. Subalit ang sabing ganon, merong walang kaalaman na si Jesus ay tagapagligtas din ng katawan. So, minsan ang tao ay alam lamang ay si Jesus ay tagapagligtas. Pero hindi naiisip at hindi nauunawaan ng tao kung minsan na si Jesus man ay kaya ding iligtas yung ating physical na katawan sa pamamagitan po ng sakit at karamdaman na ating nararanasan, ay kaya po tayong iligtas ng Diyos sa pamamagitan na kanyang pagpapagaling sa kung ano man pong karamdaman ng ating nararanasan. They say that others are healed. Nakikita po natin o nakikita ng iba na ang iba po talaga ay gumagaling. Ang iba po ay nakakaranas ng instant healing. Ang iba naman po ay gumagaling sa pamamagitan ng mga gamot o sa pamamagitan ng mga doktor. Subalit kahit may doktor po, kahit may gamot po, kung hindi kalooban ng Diyos na tayo ay pagalingin, hindi ho tayo dumaranas ng kagalingan. Kaya mas the best na tayo po ay merong tunay na pagkakilala kay Jesus. The best na meron po tayong tunay na pagtanggap sa kung ano yung kapangyarihan ng Diyos na maaari niyang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. But the question, whether healing is God's will for them, ang sabing ganun, ang tanong, ang pagpapagaling nga ba ay kalooban ng Diyos? Yun yung minsan na naging katanungan ng ibang hindi ho nakakaalam, ano po. Subalit, kung babaybayan po natin ang banal na kasulatan, ay totoo naman po na ang Diyos talaga ay nagpapagaling at kalooban ng Diyos na tayo ay gumaling. Hindi ho kalooban ng Diyos na tayo ay magkasakit. Hindi rin po kalooban ng Diyos na danasin natin ang hirap sa ating pisikal na katawan, sapagkat ang kalooban ng Diyos na tayo ay maging malusog. Tayo ay magamit niya sa kanyang ubasan, sa paglilingkod sa kanya. Kaya kalooban po ng Diyos, mga magulang at kapatid, na tayo po ay kanyang pagalingin. Meron lamang pong sikreto, yun ang dahilan ng ating pananampalataya at dapat po nating sampalatayanan. Ano po? Ang sabing ganun, the Bible reveals the will of God in regard to healing. Ang Biblia ay nagpapahayag na kalooban ng Diyos kaugnay sa pagpapagaling. So, kung titingnan po natin, talagang ang banal na kasulatan ay nagpapahayag po kung papaano tayo pagagalingin ng Diyos. At nagpapahayag po ito na ang Panginoong Hesus ay tuluyan o totoong nagpapagaling. Simula pa lamang po sa Old Testament ay nangako na po si Yahweh sa kagalingan ng bawat isang mananampalataya. Sabi po is a carefully study of the scriptures will clearly show that God has declared that His will includes healing from the children's when God called the Israelites out of Egypt. So doon pa lamang po nung tawagin ang masusing pag-aaral, ang sabing gano'n ng kasulatan ay maliwanag na nagpapakita ng pagdeklara ng Diyos na sa kanyang mga plano at kalooban ay kasama ang pagpapagaling. Noong time po sa Exodus, di ba? Exodus chapter 15 verse 26, ano po sabing ganon? Ako ang Diyos na inyong manggagamot. So, sabi pa nga sa mga susunod na mga salita doon hindi ko ipararanas kung susundin ninyo ang aking mga tagubilin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinmang sakit na ipinadala ko sa bansang Ehipto. Yun yung pangako ng Diyos sa kagalingan, ano po. Tandaan po natin na si Satanas ay Diyos ng sanlibutang ito. Subalit, si Jesus ay ang ating Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos ang gumawa at nagbigay ng ating buhay. Kaya, lagi nating alalahanin, lagi lamang po nating tatandaan na ang Diyos ay nakahanda siya upang ikaw ay tulungan at pagalingin
sa kung ano man ang uri ng sakit at karamdaman na iyong nararanasan sa gabing ito. Meron lamang po akong iiwan sa inyo apat na mensahe bago po tayo manalangin sa kung sino man po ang may mga sakit at karamdaman. Ipapanalangin po natin sila. So, sabing gano'n, number 1, he did the will of God. Ginampanan o tinupad ang kalooban ng Diyos. Sino po ang gumampan nito? Ito ay ang Panginoong Jesus. Pinagaling niya ang sinumang lumalapit sa Kanya. O ang Panginoong Jesus ay pinagagaling po niya ang lahat. Ang sinumang lumalapit sa Panginoong Jesus ay pinagagaling po niya ito. So, kaya lamang po tayo o ang isang tao ay hindi nakakaranas ng kagalingan sapagkat iba yung paniniwala niya sa kanyang buhay. Pero kung ang paniniwalang ito ay papalitan ng isang paniniwala at pananampalataya sa salita ng Diyos, tinitiyak ko sa iyo, kaibigan, pagagalingin ka niya. Ikaw, isang kapatid na may sakit ka at ang sabi mo, secondary anemia. Ano lang yun kumbaga pagsubok lang sa iyo ng Diyos yun May plano ang Diyos sa buhay mo, pero kailangan kung gusto mo talagang gumaling, buksan mo ang puso mo, tanggapin mo sa Jesus sa puso mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. At ikaw ay kanyang pagagalingin. Ialay mo ang buhay mo. Minsan po kasi may mga dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng mga mabibigat na nakaramdaman. Dahil meron po tayong mga pagkukulang sa mga nakaraan na dapat nating tanggapin at dapat po nating aminin ang katotohanan na tayo ay namuhay ng taliwas sa kanyang kalooban. So, kahit cancer yan, sa totoo lang, kaya kang pagalingin ng Diyos. Kung talagang buong puso kang sasampalataya, yun yung pamagat natin ngayon Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo na kaya kang pagalingin at pagagalingin ka niya. Wala pong imposible sa kanya. Pangalawa, hindi mapapalitan ang kanyang pagkasaserdote. Ang Panginoong Jesus kailanman ay hindi mapapalitan sapagkat siya nga po yung nagsabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sa harapan ng Diyos, siya ay isang saserdote o isa siyang tagapamagitan sa tao at ng Diyos sapagkat noong ang Panginoong Hesukristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin at ang sabing ganoon, habang siya ay ang lahat ng kanyang mga latay, sa bawat latay ng Panginoong Hesus, ay merong kagalingan ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So, kaya nga di ba, kung ang Biblia ay noon pang isinulat, sinasabi ng banal na kasulatan na siya yung Diyos noon, siya yung nagpapagaling noon, siya rin yung magpapagaling ngayon, at siya rin yung magpapagaling sa mga darating na panahon. So, the same yesterday, today, and forever, magpakailanman siya ay magpapagaling. Kaya mabisa ang Biblia, mabisa ang salita ng Diyos. Bigyan lang natin ng pagkakataon sa puso natin. Hanapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Maaaring meron lang inaantay ang Diyos sa ating mga buhay upang tayo ay tuluyang bigyan na kagalingan at palayain sa sakit at karamdaman na ating nararanasan. So, pangatlo, He is the same in love as we. Parihas ang kanyang pagmamahal kahit kanino. So, pantay-pantay. Kasi maaaring nagtataka tayo na bakit yung iba ay gumagaling kaagad. Bakit tayo ay hindi gumagaling kaagad? Ano po? So, parihas ang pagmamahal niya. Kaya nga ang buhay niyang inalay ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat na sasampalataya, tatanggap sa Kanya bilang Diyos at Panginoon ng kanilang buhay. So, parihas po ang kanyang pagmamahal. Kung nakaramdaman ng kagalingan instantly yung iba, maaaring ang kondisyon nun ay nasa kanyang puso base sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung paniniwala at pananampalatayanan mo lamang, aking kapatid, ang salita ng Diyos,
tinitiyak ko sa iyo, sa oras na ito, gagawa siya ng himala para sa iyo. Talagang ipaparamdam niya sa iyo ang kagalingan na nagmumula sa kanyang kapangyarihan. Ang sabi sa Matthew chapter 12, verse 5, Jesus, aware of this, withdrew from there, and many followed him, and he healed them all. So, dito makikita natin na alam ni Jesus yung mga plano ng mga kumakalaban sa kanya, ano po, noong mga time na siya ay nangangaral. Kaya nga umalis siya sa isang lugar, at nung umalis siya doon, kung mababasa nyo from verse 12, chapter 12, from verse 14 muna, 14, 15, sa mga talatang yon, mga verses na yon, makikita mo doon na ang sabi doon, sa verse 15, ay makikita mo doon na nung time na umalis ang Panginoong Hesus sa isang lugar, anong sabi? Maraming sumunod sa kanya. Maraming sumunod, at nung time na yung lahat ng taong sumunod sa kanya na mayroong karamdaman, ang sabing ganun, lahat yun ay kanyang pinagaling. So wala siyang pinili, di ho ba? Lahat yun ay pinagaling niya. Kaya nga, bakit sumunod? Ang sabing ganun, bakit niya pinagaling? Kasi nga sumunod eh. So ganun din po tayo. Kung nais mo ng kagalingan, sumunod ka sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kung nais mo ng kagalingan, sumunod ka sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Minsan kasi tayo ang nagkukulang. Meron tayong pagkukulang, kaya kung bakit ang mga sakit at karamdaman ay hindi natin natatanggap ang kagalingan. Kasi basta ipag-pray mo lang ako, useless eh. Diba? Oo, kaming mga lingkod ng Diyos. Ang karamihan ng mga totoong lingkod ng Diyos ay talagang puspusan ang pananalangin. Sa totoo lang, halos hindi na nga po talaga kami, sa akin na lang sa personal, hindi na ho, halos kakaunti na lang po ang tulog ko sa buong magdamag. Kasi pagkatapos ko po rito, lahat ng mga taong hindi ko na isasama sa panalangin dito ay personal, ipinananalangin ko po yun sa personal kong panalangin sa gitna ng hating gabi. At pagkatapos, hindi pa ho, ang haba ho ng oras ng panahon, tsaka ko pa lamang po makakaramdam ng antok. Kaya halos kami, wala na ho, ako mismo sa personal kong buhay. Wala na po akong tulog ng maayos sa gitna ng hating gabi. Dahil hinahangad ko po ang bawat isa sa inyo na ipanalangin. Kaya wala kayong karamdaman, kaya may karamdaman kayo, mga magulang ko at kapatid, ay idinadalangin ko po kayo, dinadala ko po kayo sa aking mga panalangin. Ako po'y talagang nag-aalay sa Diyos ng mga panalangin para sa inyo. Dahil nais ko po na maging maayos ang inyong mga buhay. Maranasan ninyo ang himala na nakalaan para sa inyo at inaalay na ating Panginoong Jesus. So, pang-apat, nasabi po gano'n, He is the same in power as when He held all manners of disease. Meron siyang parehas na kapangyarihan sa pagpapagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So, meron siyang kapangyarihan. So, kahit anong uri ng sakit yan ay sa pamamagitan lamang ng iyong pananampalataya, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus, ay pagagalingin ka niya. Pero mga magulang at kapatid, meron nga po tayong dapat gampanan eh. Meron nga po tayong dapat gawin. Alam ko, ako sa sarili ko, alam ko na ang bawat panalangin ko ay tinutugon ng Diyos. Kayo man na merong mga sakit at karamdaman na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa ho kayo tinutugon ng Diyos, meron po kasi tayong dapat gampanan. Di ho ba yung sa Matthew chapter 12 verse 15, ang sabi doon, maraming sumunod. So sumunod ka muna sa kalooban ng Diyos. Sumunod ka sa salita ng Diyos. At ano po sabi? Turn to God in repentance. Manubalik ka sa Diyos sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Kanya.
and confession and receive healing in answer to their prayers. Lumapit ka sa Diyos. Manumbalik ka sa Diyos sa pamamagitan ng paghingi mo ng tawad at punong-puno ka ng pagpapakumbaba upang makamtan mo ang tunay na kagalingan na nagmumula sa Kanya. Tandaan po natin na ang Diyos ay Diyos na mapagmahal, ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Ayaw po ng Diyos na tayong mga tao ay merong mga sakit. Dahil tayo po ay ang plano ng Diyos ay maging malusog, maging maayos upang ang buhay natin ay maipaglingkod natin sa Kanya. Kaya mga magulang ko at kapatid, tandaan po natin ang nais kong puntuhin dito, ang puntong nais kong ipahatid sa buhay ng bawat isa. Manumbalik tayo sa Diyos. Sa gitna po ng nangyayari sa buhay natin, manumbalik tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating paghingi ng tawad at pagpapakumbaba upang matanggap natin ang tunay na kagalingan na nagmumula sa Kanya. Lahat po tayo ay manalangin. Aming Amang Banal, sa mga oras pong ito, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapangyarihan, Banal na Espiritu, na patuloy mo pong idinadaloy sa buhay ng bawat isa. Ama, dinadalangin ko po ngayon si Jane Plaganas na meron po siyang secondary anemia. Nothing is impossible with you, O Lord God. Naniniwala ako na muli kang maglilikha sa kanya katawang lupa, O Diyos, ng mga dahilan upang maalis po ang sakit na ito at maglikha ito ng panibagong pulang dugo na mananatili sa kanyang physical na katawan. Inaangkin ko po aking Ama na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus ay patuloy ko pong inuutusan ng kagalingan na dumaloy po sa katawan ni Jane Plaganas. Alam namin, aking Ama, na ang kapangyarihan mo ay hindi kayang sukatin ng kahit na sino. Ikaw ang may hawak ng aming mga buhay, kaya patuloy ko pong hinihingi sa iyo, dinadalangin ko sa iyo, na dampian mo ng iyong kapangyarihan, makapangyarihan kamay si Jane Plaganas at idaloy mo po ang kagalingan sa kanya. Lord, maging ang kanyang puso ay baguhin mo, idaloy mo ang kapangyarihan mo, matuto po siyang maghanap at makinig na patuloy sa iyong mga salita. Hayaan mo na maramdaman niya ang iyong kapangyarihan. Salamat po Diyos sa kagalingan na nagmumula sa iyo na idinaloy mo po kay Jane Plaganas sa aking Ama. At gayon din, O Diyos, Sister Sandy Imperial ay dinadalangin ko po sa iyo. Hawakan mo siya na iyong makapangyarihang kamay. Sa pangalan ni Jesus ay patuloy mo pong idaloy sa kanya ang kagalingan. Idaloy mo kay Sister Sandy Imperial ang kalakasan ng kanyang physical na katawan. Alisin mo ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman na kanyang nararamdaman. Ang kanyang panghihina, ang sama ng kanyang pakiramdam ay alisin mo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At idaloy mo lamang po, Diyos, ang kagalingan, ang kalusugan na kanyang katawan at patuloy po na yung himala sa kanyang buhay. Ama, salamat na patuloy niyo pong bubuksan ang durungawan ng langit at tutugunin mo ang kahilingan ni Sister Sandy. Alalahanin mo na ang babaeng ito ay iyong lingkod at nagsusumikap na ikaw ay kanyang mapaglingkuran. Kaya naman, aking Ama, pinupuri po kita at pinasasalamatan. Salamat sa kagalingan na idinaloy mo kay Sister Sandy. Diyos na tapat sa mga oras pong ito, dinadalangin ko rin po sa iyo si Romar Bigo. Salamat sa complete healing na pinagkaloob mo sa kanya, maging sa asawa ni Romar Bigo at sa kanyang mga anak, sa buong pamilya ni Romar. Salamat po, O Diyos, na ikaw ang Diyos na dumampi ng iyong kapangyarihan sa kanyang buhay. Pagalingin mo po siya, pagalingin mo po sila ang kanyang sambahayan. Idaloy mo po sa kanila ang kalusugan at kalakasan ng kanilang physical na pangangatawan, aking Diyos. Idaloy mo po sa kanila ang pagpapala na walang sukat paglagyan na nagmumula sa iyo, aking Ama. Salamat po sa kapangyarihan mo.
Ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ni Romar Vigo, maging sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Proteksyonan mo po sila, Ama, ng iyong banal na dugo. Salamat po sa iyo at maging, O Diyos, dinadalangin kong patuloy sa iyo si Arlene Dobin. So God, patuloy mo po siyang gawa ng himala. Patuloy mong idaloy sa kanya ang kalusugan at kalakasan sa kanyang physical na katawan. Ang kagalingan, O Lord God, ay patuloy mo pong ipagkakaloob sa kanya. Wala pong imposible sa iyo, aking Diyos. Pinupuri kita, Ama, patuloy ka naming pinasasalamatan. Salamat sa dampi ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian kay Arlene Dobin sa aking Ama. Salamat sa tuluyang kagalingan na pinagkaloob mo sa kanya. Maging, O Diyos, salamat din po sa complete healing na ibinigay mo at pinagkaloob mo kay Ma'am Alita Mercado. Salamat po, Diyos, sa katugunan na patuloy na kalusugan at kagalingan na ipinagkaloob mo sa kanyang physical na katawan. Salamat po, isa ito sa isang pagpapala sa kanyang buhay na iyong ipinagkaloob. Salamat, aking Ama, patuloy ka naming pinupuri at pinapatuloy ka naming pinasasalamatan. At Lord God, Sister Mila Silva, dinadalangin ko rin po sa iyo, maging ang kanyang asawa, sa kanilang mga karamdaman. Dampian mo po sila ng iyong kapangyarihan, dampian mo po sila ng iyong kaluwalhatian. O Diyos, salamat na ikaw ang Diyos na patuloy na tutulong po proteksyon at patuloy na magpapagaling at magdadaloy ng kalusugan sa kanilang physical na katawan. Kaila Sister Mila Silva at ang kanyang asawa. Dakilang Ama, salamat din sa kagalingan na pinagkaloob mo kay Julius Layos, maging sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Salamat, aking Ama, na ikaw ang Diyos na dumampi ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian para kay Julius Layos at sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Diyos na dakila, salamat sa iyong himala, O Lord God. Patuloy ka naming pinupuri at sa mga oras pong ito, aking Diyos, patuloy ko pong dinadalangin sa iyo ang magkakapatid, Sister Sorina Alinea, Sister Loida Silva, Sister Pichi Layos. Hawakan mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay, ingatan mo po sila at hayaan mo na ang kalusugan lamang ng kanilang physical na katawan ang patuloy mo pong ipagkaloob sa kanila, maging sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, sa mga manugang nila, sa kanilang mga apo. Ama, pagpalain mo po ang magkakapatid na ito. Salamat na patuloy na ikaw ang Diyos na mangangalaga sa kanilang kalusugan. Ikaw ang Diyos na patuloy na mag-iingat sa kanilang mga buhay. Kaya naman, aking Ama, dinadalangin ko po sa iyo, Sister Evelyn, na nariyan. Ingatan mo po siya, pagpalain, idalo mo po sa kanya ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan. Hayaan mo ang pinansyal na kanilang pangangailangan ay ipagkaloob mo po at tugunin. Maging Ama, Sister Zinaida Cornejo na naririyan, O Lord God, nakikinig, nagbigay ng oras. Patuloy mo rin po silang hawakan. Samahan mo po sila ng iyong kapangyarihan. Idaloy mo po ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Maging ang kanilang sambayan, ang kanyang mga anak at ang kanyang mga manugang, ang kanyang mga apo. Salamat po, O Diyos, na ikaw ang siyang kikilos sa kanila. Maging Ama, si Ma'am Maria Vigo na nariyan, patuloy na nakatunghay. Tulungan mo po, idaloy mo po ang kalusugan sa kanyang physical na katawan. Ingatan mo po siya, aking Ama. Pagpalain mo po si Ma'am Vigo, O Lord God. Tulungan mo rin po siya, O Diyos. Huwag mo po siyang pababayaan. Ingatan mo maging ang kanyang sambahayan. Maging, O Lord, si Alfred na nariyan, tulungan mo rin po ang batang ito, samahan mo rin po siya, ang kalusugan at kalakasan ng kanyang physical na katawan, ang patuloy mo pong ipagkaloob. Ama, ang bawat naririyan na nakatunghay, hindi ko nakikita ang kanilang pangalan, subalit ikaw ang nakakakita sa kanila. Dinadalangin ko po silang lahat sa iyo. Samahan mo po sila, aking Diyos. Tulungan mo po sila. Tuparin mo po, aking Ama, tukunin ang lahat ng kanilang mga kahilingan sa iyo. O Diyos, pinupuri ka namin, maging ang lahat, O Diyos, ng mga taga-JMA, mga elders, O Lord God. Samahan mo po sila. Pagpalain mo po at ingatan. Hayaan mo na ang tagumpay ang manatili po sa buhay ng bawat isa.
Diyos na dakila, pinupuri ka po namin, pinasasalamatan, inaangkin po namin sa mga oras na ito ang iyong himala para sa lahat ng mga tao na dinalangin namin sa iyo. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus, to po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. Muli po ay mapagpalang gabi sa ating lahat.